Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang po kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin, hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw sa inyong lahat. Noong isang linggo, kung maalala po natin, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa mga tao. Naalala niyo pa po? Sa mga nagsimba last week, hindi ba? Paulit-ulit, simula last Sunday, hindi kahapon, last Sunday hanggang kahapon, linggo. Paulit-ulit, nagpakilala si Jesus sa mga tao. At hindi ba, gumamit pa siya ng mga imahe para ipakilala ang sarili? Naalala niyo pa? Gaya ng anong imahe? Yon, imahe ng mabuting pastol. At nakilala natin kung ano ang isang mabuting pastol. Hindi ba? Ginamit din ni Jesus ang imahe ng ilaw. At alam natin kung ano ang isang ilaw. Nagbibigay liwanag, nagbibigay init. Pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa mga tao. Maging kahapon, linggo, pinakilala pa rin ni Jesus ang sarili. Anong sabi niya? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi ba? Isang linggo, nagpakilala, paulit-ulit, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa mga tao. Kaya naman, ngayong araw na ito, matapos turuan ni Jesus ang mga tao kung sino siya,
Ngayon naman, tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga alagad kung paano ipakita sa kanya ang kanilang pagmamahal. Sabihin nyo nga po, pagmamahal. Ito ay sa pamamagitan ng pagsunod. Walang ibang gagawin. Walang ibang pagpapakita ng pagmamahal kay Jesus, kundi sa pamamagitan ng pagsunod. Gaya ng sabi ni Jesus, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Sa makabagong panahon, may 5 popular na lengguwahe ng pag-ibig na naipapakita ng isang nagmamahal sa kanyang minamahal. 5 languages of love. Alam niyo ba yon? Hello? Hindi? Sige na, sabihin ko na po isa-isa. No? Tingnan nyo nga kung ganito kayo magmahal. No? Ganito nyo pinapakitang pagmamahal. Sabi, 5 languages of love. Una, words of affirmation. No? Ikaw ba yung nagbibigay ng magagandang salita? Ikaw ba yung pumupuri? No? Ang ganda mo naman. Uy, ang sarap naman nito. No? Ganyan ka ba magmahal? Yung nagbibigay ng magandang salita? Hello? Wala na. Wala kayong masabing maganda sa inyong mga asawa. No? Hindi kayo yon. O baka naman, sige, kung hindi kayo masalita, kasi alam ko mabunganga kayo, o booking na lang. No? Baka naman ito kayo, second language, kayo ba yung nagbibigay ng quality time? Hello? Quality time, yung nagbibigay ka ng oras. No? Yung wala kang ibang binibigay kundi oras. No? Yung lagi kang andyan, lagi ka nakatanghod, lagi ka nakasunod, lagi ka nakasubaybay, ikaw ba yon? Ganyan ka ba magmahal? Nagbibigay ng quality time? No? Yung nakikipag-date ka, lalabas kayo, no? Lalakad-lakad kayo sa Divisoria, kahit wala namang bibilin. Kasi quality time. Ikaw ba yon? Wala na ring time. No? Ayaw nyo na rin magbigay ng time, no? Wala kayong oras, no? Wala kayong oras makipag, date na ngayon. O sige, baka kayo yung pangatlo. Yung pangatlo, yung physical touch. Ikaw ba yung touchy na klase ng tao? Yung maakbay, mahaplos? Hindi rin. Masampal ka na lang, no? Mapalo, no? Yun ang madalas no? 'Di ba? Hindi yun, no? Hindi physical touch yun, no? Masyado kang physical doon. Hindi. O, sige, baka kayo yung pang-apat. Ano yun? Acts of service. Ikaw ba yon? Yung naglilingkod, yung pinagluluto mo, pinaghahanda mo ng damit, no? Yung kukunin na lang yung tsinelas, ikaw pa yung mag-aabot. No? Ikaw ba yung nagtitimpla ng kape? Hindi na rin. Binubuhusan nyo na lang ng kape. Acts of service, yung naglilingkod ka, pinagluluto mo, hindi na din. Bibili na lang ng ulam, no? Ano ba 'to mga 'to? No? O sige na, baka kayo yung panghuli, yung panglima. Ano 'yon? Giving gifts. Ikaw ba yung marigalo? Yung nagbibigay ka ng rosas? Ikaw ba yung marigalo, yung kahit mga maliliit na bagay lang? No? Ganyan ka ba magmahal? Yung nagbibigay, bumibili ka ng regalo? Hindi rin, walang pera. No? So ano na lang kayo? 5 lang yun, no? Wala na. Wala na. Kung wala sa 5, well, maganda yung minumungkahi ni Jesus. Ano yon? Pagsunod. Sabihin nyo nga po, sa pagsunod, na ipapakita ng isang tao na mas mahalaga ang iniibig kesa ang umiibig. Sa pagsunod, na ipapakita na mas pinakikinggan ang iniibig kesa umiibig. Sa totoo lang,
kung ipapakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos, yung 5 lengguwahe na yon, hindi yon kailangan ng Diyos. Hindi niya kailangan ng words of affirmation nyo. Ano sasabihin mo? Lord, ang bait-bait mo naman. Well, oo naman. Mabait naman talaga Diyos. Lord, oh, ang galing-galing mo naman. Oo naman. Magaling naman talaga. Diyos siya eh. Hindi niya kailangan ng ating salita. Quality time. Hindi niya kailangan ng quality time natin. Sino nangangailangan ng oras? Tayo. Kailangan natin ng oras ng Diyos. Physical touch? Kailangan ba ng Diyos ang haplos natin? Hello? Hindi. Sino nangangailangan ng haplos? Tayo. Ikaw na may sakit. Ikaw na nagdaramdam. Gusto mo haplusin ka ng Diyos. Acts of service? Kailangan ba ng Diyos ang paglilingkod? Hindi. Ang nangangailangan nun, tayo. Kailangan ba ng Diyos ang regalo? Hindi. Kompleto na siya eh. Wala kang kayang ibigay sa Diyos, kundi pagsunod. Pagsunod. Dahil sa pamamagitan ng pagsunod, mas nabibigyan ng halaga ang iniibig kesa sa umiibig. Mas nabibigyan ng pansin ang iniibig kesa sa umiibig. In obedience, the person becomes selfless. It does not give value to one's desire, but desires what is valuable to the other. Ano ibig sabihin nun? Sa pagsunod, hindi binibigyan ng halaga kung ano ang gusto mo, kundi ang mahalaga kung ano ang gusto ng minamahal mo. Di ba ganun ang pagsunod? At yan ang gusto ni Jesus. Sundin natin siya. Bakit? Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay para tayo'y maligtas at hindi mapahamak. Pag sinunod mong Diyos, hindi ka mapapahamak. Hindi ka maaano. Kaya nga ang ganda ng imahe na ginamit ni Jesus last week. Ano yung imahe? Mabuting pastol. Di ba? Kung ikaw ay tupa at si Jesus ang mabuting pastol, sinong sumusunod? Yung tupa. Hindi ba? Ang ganda nung ginamit na imahe ng ilaw. Kung ikaw ay nasa dilim at nakakita ka ng ilaw, sinong susunod? Yung ilaw o ikaw? Ha? Ikaw ang susunod sa ilaw. Hindi ba? Kaya yun yung sinasabi ni Jesus. Pinakilala niyang sarili bilang mabuting pastol at ilaw para ang tao sumunod. Dahil yan ang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Gusto ng Diyos, huwag tayong mapahamak. Gusto ng Diyos, huwag tayong maano, huwag tayong mahulog, huwag tayong maligaw. Kaya nga, ilan na ang napahamak nang dahil sa pagsuway? Ilan ang namatay dahil hindi sumunod sa sinabing, huwag tatawid, nakamamatay. Ilan na namatay? Marami na. Ilan ngayon ang nagtatago nung sinabing, huwag magnanakaw? Hello? Ilan? Dami din, di ba? Dami nila, di ba? Sabi, huwag magnanakaw. Ngayon, nagtatago. Sira ang buhay. Ilan ang nasirang pamilya nung sinabing, huwag makikiapid? Madami na rin. Isa ka ba doon? Yun lang, no? Ilan ang nakakulong dahil hindi sumunod sa sinabing, huwag papatay? Pagsunod. Yung pagsunod, hindi pagbigay ng pabor sa Diyos, kundi ang nabibigyan ng pabor, tayo. Susunod ka na lang at hindi ka maaano. Pag sumunod ka, hindi ka maliligaw. At yung pabor, wala sa Diyos. Nasa sayo, nasa atin. Mga kapatid,
ang pagsunod, ang lengguwahe ng pag-ibig kay Jesus. Gaya ng kanyang pagsunod sa Ama, matutunan natin na sa pagsunod, nabibigyan ng halaga ang iniibig kaysa sa umiibig. Amen? Amen.